Isang pagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarine Espaloma at ngayon ilalahad ko ang aking natutunan para sa daily devotion na pinamagatang anong pinakanakatakot na nilalang sa Bible. So yung concept natin ngayon is cherry bomb. Ang scripture ngayon is Genesis chapter 3 verse 24 na sinasabi, after he drove the man out, he placed on the east side of the garden of Eden cherry bomb and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. So yung natulaan natin ngayon is number 1. The cherubim shows God holiness. So dito sinasabi na ang mga cherubim ay tagapagbantay ng kabanalan ng Panginoon Diyos. Tulad na makikita natin sa Garden of Eden, yung sa Genesis chapter 3 verse 24. No? At sa at ipinapaalala nun na ang Diyos ay lubos na dalisay at hiwalay sa kasalanan. So, the cherubim shows God holiness. Number 2, the cherubim shows God judgment. So, dito sinasabi na ang mga cherubim ay kasangkot sa pagkakasatuparan ng hatol ng Diyos. Gaya ng pagbabantay nila sa Eden matapos magkasala sina Adan at Eva. Ipinakapakita din nun ni God ay makatarungan at hindi na bababaya sa kasalanan. So, the cherubim show God judgment. Number 3 is the cherubim show God's glory. So, dito sinasabi na sa pangitaan ni Ezekiel, ang mga cherubim ay nagdadala ng trono ng Diyos, sumasagisag sa kanyang dakilang presensya at kapangyarihan. No? So, the cherubim shows God's glory. So, halimbawa kung paano pinapahayag ng mga cherubim ang kalwatian ng Panginoon Diyos, dapat din tayong mamuhay ng may kabanalan at ipakita ang pagmamahal, kabutihan at katapatan sa iba bilang liwanag ng Diyos sa mundo. So, bilang application po, number 1, be set apart because God is holy. So, sinasabi ito na dahil banal ang Panginoon Diyos, tinatawag niya tayong mamuhay ng naiiba sa mundo sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. So, tulad nga ng isang doktor na sumusunod sa mahigpit na hygiene rules upang maiwasan yung mga contamination, mga bacteria, ganyan, mga germs, dapat din natin iwasan ang mga bagay na makapinsala sa ating espiritualidad. So, be set apart because God is holy. Number 2 is approach God with utmost respect. So, nararapat naman na igaya natin yung Panginoon Diyos sa pananalangin, sa pagsamba, at sa mga araw-araw na pamumuhay. Katulad ng paggalang natin sa church, no? Or paggalang natin sa mataas, sa mga mataas na opisyal, dapat din tayong lumapit sa Panginoon Diyos ng may pagpapakumbaba at hindi basta-basta o pabaya. Because approach God with utmost respect. And last is soak in God's presence. So, yung mga cherubim ay lagi nasa paligid ng Panginoon Diyos. Kaya tayo rin ay dapat na maglaan ng oras upang lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba, at pagbabasa ng Kanyang salita. So, tulad ng isang siguro sabihin natin na tulad ng isang espongha na sumisip-sip ng tubig, yung mga Poso Negro like that, no? Dapat natin hayaan natin sarili na mapuno ng presensya ng Diyos upang magkaroon ng kapayapaan at nalakasan sa buhay. So, soak in God's presence. So, ayun lamang ang sa daily devotion. Naway mamatunan kayo. May share sa iba, share